naputol, no? Tuloy tayo. So, tuloy natin. So, so mayroon na silang pulikalihim, kalihim at saka pulikalihim. Tapos, mayroon na rin silang hukom sa baryo. So, mayroon na silang hukom sa baryo. Tapos, kaya mayroon nang namamatay dyan sa barangay nyo na pinatay katulad ng mga barangay na napasok namin. Tapos, mayroon na rin silang polis. Itong pula, yung MKB, milisyang kilusan sa baryo. Halimbawa, nakapagpasampa na sila ng armado, no? Ng hanggang 6 months doon, tapos bumaba. Gagawin nilang milisya. Dalawa yan sila, no? Yung milisya. Yung isa, grupo, yung ayaw, kasi itong milisya ng bayan, ito yung tutulong sa mga NPA in kaso may mga sundalo. Ngayon, kung ayaw naman nilang mag-reinforce sa mga NPA, no? So, gagawin sila ng self-defense committee, no? So, ibig sabihin, ito MKB, dalawa ito, no? So, yung mga nakapag training na doon sa taas, so maging dalawa ito sila. Isang SDC, Self-Defense Committee, at saka isang milisya ng bayan na ito yung tutulong sa mga NPA. At saka napapansin nyo, pag pumasok tayo ang mga sundalo sa kabarangayan, pag hindi ka pa darating sa barangay, may naambos ka o nagit-git ka na, hindi pa NPA yan. Usually, yung advance dyan, yung pa lang, yung milisya ng bayan pa lang yan, yung milisyang kalihukan sa baryo pa lang yan. Wala pang NPA dyan, no? Yung nagit-git sa atin, no? Pag umakyat tayo sa barangay, wala pang NPA dyan. Yan ay milisya sa baryo pa lang yan, no? So, kasi yung pinasok natin na barangay ay kanila yan, no? So, dito sa hingpit na organisasyong masa na kategory, so makita natin dito na mayroon na silang kultura. Kaya yung kultura dyan sa hindi nawawala yan, no? Kulturang Pilipino, yung gamit talaga nila. Kasi ayaw nila ng bogus na kultura, no? Kung ano ang kultura na yun ang susundin nila, no? Tapos, itong puti na organization? So, sa isang barangay na mayroon ng organized na 3 hanggang 5 sityo na nahihingpit na, isa sa indikasyon na home na yung level ng barangay, ibig sabihin nakapag-organisa na sila ng 3 hanggang 5 sityos o higit pa, no? Tapos, mayroon nang itinayo ang itong puti na mga organisasyon ng magsasaka. Halimbawa, yung binanggit ko na OCFI doon sa Sambuanguita, no? Yung United Calangao Farmers Association Incorporated. Tapos, ang mga membro dyan, yun yung institusyon. Maging institusyon nila, no? Ibig sabihin, yung organisasyon, yung OCFI, tapos yung member, magkaroon sila ng institusyon dyan. At yan ay katulad sa OCFI nga, sumibat yung original ng OCFI kasi puro na sila armado. So, tapos, bakit puti ang kulay nito? Kasi, ito ay sinusuportahan ng NDF, no? Ng karapatan, at saka ang budget nito galing sa yung sinasabi natin yung sa Negros at saka sa Bohol, yung mga budget sa mga organisasyon ng mga farmers dyan ay galing sa SERNET, no? Yung yung SERNET, i-recall natin yan, no? Yun sa SERNET, no? So, kaya puti yan kasi suportado na ng yan. Doon sa Negros, sinusuportahan kasi kinlaster nila eh. Yung Gihorngan, bayan muna ang nagsuporta doon.
Tapos yung dito sa Southeast Front ay Anak Pawis, no? So, yan, kaya puti yan kasi alam naman natin na ang National Democratic Front ay white, no? So, yan, kaya yung mga organisasyon na itinatag nila dyan sa mga barangay na inorganisa nila ay puti, i-color coding natin yan ay puti, no? Legal. Legal talaga yan, no? Legal. Oh, kasi yung iba na register na sa SIC, yung iba o kaya sa DULI, no? Katulad doon sa na-register na yung OCFI doon sa DULI, and then yung nag-take over na NPA hindi na-register, yung OCFI 1 lang ang na-register, no? Kaya tinulungan natin yung OCFI to, kaya naging din sila, legal din sila na organisasyon, pero nakuha na natin, na-off na natin, no? Nasa atin na sila. Then makita natin dito sa baba, tingnan nyo ha, ito ay struktura na ng hingpit na organisasyong masa, no? Tandaan natin, no, mga kababayan, no, kasi para dili na mo mailad pag-usab, no. So sa edukasyong pagpropaganda mayroon na sila, tapos mayroon silang eco-finansya, no. Yung itong siyempre alam naman natin na ang edukasyong propaganda, ang gawain din nito ay tagapag-organisa, tagapagsalita, no? Yan, yung mamagaling magsalita dyan sa masa nila, no? Tapos, makita natin na yung meron din sila yung finansya, ito yung taga-singil, no? Kasi itong barkong nasa ibabaw, ang sinisingil lang nito, yung butaw ng mga barangay officials o nasa gobyerno. Kasama na yung mga kasama na dito yung mga kamag-anak sundalo, yung nabanggit natin kahapon na yung KRMA, yung kontrarrevolusyonaryo masa aktivista, yung mga sundalo, no, yung mga pulis, yung mga basta naka sa gobyerno, no, kasama niya na kinukolektahan sa barko, yung kolektor sa barangay, no. Tapos itong eco-finansya, ito yung mangolekta naman doon sa mga masa, no, sa mga masa, di ba, in-identify na nila yon, sino yung kanilang kailangan na kolektahan, no, di ba? So yung halimbawa, mga kumpanya ng transportation, mga buses, di ba? Tapos yung mga kumpanya, kasi pag hindi nagbigay, susunogin nila yung equipment. Ganon sila no. Kaya nga mayroon silang terroristic activities. Kaya dineklara sila na terorista, di ba? So dahil diyan, no. Kasi pag hindi nagbigay, sigurado, no, na sigurado na may susunogin, no. Tapos yan, mayroon na silang sa medical. Alam nyo, dito sa medical, matindi ito kasi doon sa Bukidnon, nung nandun kami sa Linabo, Quezon, Bukidnon, no. Nandun kami sa Linabo, Quezon, Bukidnon, mga kapuso at kapamilya. Ito? Nung sumurrender yung kanilang medical committee, yung mga membro sa medical, mayroon din silang isinurinder na mga acupuncture, gamit sa acupuncture, yung pang-inject na panggagamot, no. Tapos mayroon din silang, marami yun, marami. Mayroon din silang isinurinder na isang libro, makapal na libro, ang kapal ay mga 1.5 inches, no? Ang kapal ng libro. Tapos hango sa wikang Bisaya, no, Cebuano, pero yun ay anong tawag nito, nilimbag, no, nilimbag doon sa sa Germany. Okay? Galing nila, no. So grabe sila, no. Yung libro nila galing sa Germany, ginawa sa Germany, pero salitang Bisaya, Binisaya talaga, o Cebuano. So yun yung nila libro sa medical.
Kaya ano, magkuan tayo, no, magpakabana tayo ani para kasi palalakasin na naman nila ang kilusan. Tapos sa barangay mayroon na silang grupong pampolitika, no? Ano itong grupong pampolitika? So, di natin ano tawag nito, hindi yan nawawala na mayroon talaga silang kukuning mga politician para mayroon silang supporter from the politician. Kaya ano natin yan, no? Isaysay natin yan, no? Para at least ano. Itong grupo sa mga politiko, ito yung kanilang maging supporter, no? Supporter. 'Di ba? Kung magkaroon doon sa KRB na lalabas yan ng mga grupo sa mga politiko. Ito yung marami sa atin, marami sa mga politician sa atin na nagsusuporta sa kilusan, marami, no? Even si 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 President Duterte dati nagsusuporta din yan, no? Susuportahan sila. Kaya nagbago na lang siya, no, nung ano na, kasi alam naman natin na naging presidente na siya. So marami mga politician na sumusuporta, no? So alam natin yan kasi bawat merong mga mahuli at sumurinder, maraming magsasabi at saka yung magkaroon sila ng pagtitipon, no? Magplino, mag-anniversary sila ng CPP every 26 ng December. So mayroon talaga mga politisyan na dadalo. Yan yun, no? Tapos mayroon na rin mga human rights sa barangay. Kung mayroong mga naapi, sigurado sito yung taga-sulsol para makasuhan, ito yung ano, kanilang human rights sa barangay, no? Matindi itong mga ito. Kaya nga ano, ang mga sundalo kailangan talaga pagka kumilos tayo sa mga barangay na infested, dapat meron tayong mga kaukulang mga concrete evidence at saka kasama natin ang mga barangay. Huwag nating awayin yung mga council, yung barangay council, kasi kakampi natin yan, sila yan ang magpapatotoo kung magkaroon ng problema, no? Kasi yan, itong mga NPA, itong mga CPP, NPA, NDF, ito ay mga sinungaling masyado, no? Masyado silang sinungaling, no? Kahit hindi mo ginawa, ay ginawa mo na, no? Matindi ito sila. Kaya ang ginawa na nila yan para mapaalis ang sundalo sa barangay na kung saan nakadeploy ang mga sundalo. Ayaw nila kasi na may sundalo, no? Kasi silusoy ang mga yan, no? Kaya meron silang HR. Kaya ingat tayo, lahat ng ating gagawin sa barangay. Halimbawa, mag-deploy tayo ng meron pa bang ngayon? Yung CSP. So, kailangan lahat ng kilos natin meron tayong kasamang mga barangay council or mga barangay functionaries, no? Yung nagtatrabaho sa barangay para sila magpapatunay na wala tayong ginawang pangaras, kundi ang sa atin lang naman magpapaintindi sa mga tao, no? Saka utos base sa mga panukalang batas na sa gobyerno about sa insurgency, no, related sa insurgency problem. Okay, yan, no. Kailangan ingat tayo diyan, hindi yung kaya nga tayong mga sundalo, meron tayong yung ginagawa natin nung araw, yung yung abusado, no, yung practices, ng beast practices, no, yung na-discuss ko na nung mga nakaraang araw, vlog natin. So ganoon, and then mga kapuso at kapamilya, dito naman sa baba makikita natin mayroong nakalagay na PKM, no. Yan yung pambansang kilusang magbubukid, no. Pambansang kilusan ng magbubukid. So mga kapuso at kapamilya, doon sa struktura ng National Democratic Front,
'di ba, mayroon silang kiimpi doon na kilusang magbubukid na Pilipinas. Iyan yung legal na organisasyon, no? Legal organization 'yon, no? Yung kilusang magbubukid ng Pilipinas. Tapos pag-organisa na nila sa baryo, tapos magiging ah KTO na, Committing Tig Organisa. Tapos ang level niyan ay aangat pang level niyan, tapos magiging home na. So ang mangyari, yung grupo ng magsasaka nung MG nung sa GTO level, tapos MG pa rin nung mag-KTO level, no? Magsasaka yon, no? Grupo ng mga kalalakian, kumbaga. So pag naging hingpit na, ito ay nagiging nagiging pambansang kilusan ng mabubukid, no? Ito ay underground movement na sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. So, kita nyo, no? Grabe talaga sila, no? Tapos makita natin dito sa mga kababaihan naman, so makita natin doon sa KTO level, makita natin na ano pa to, ang pangalan niya ay KBY pa, grupo ng mga kababaihan, di ba? Tapos nagkaroon ng committee. Pag level up niyan, mga kapuso at kapamilya, magiging MKBK na, no? Ano ba ito MKBK? Ito yung malayang kilusan ng bagong kababaihan. Ito yung makita natin na magrarally sila. Ang kanilang nito, ang Legal Front Organization, yung Legal Front Organization under ng NDF, ito ay Gabriela. Tingnan nyo, ha? Ito ay Gabriela, no? Sa itong nakita natin ngayon na structure, ito yung underground, no? Kumbaga political shadow government na sa barangay. So ito na yung ang Gabriela o kababaihan, ito na yung malayang kilusan ng bawang kababayan. Ito na yung underground organization, no? National Democrats Underground Organization, Indugmo, mass organization, no? Ang tawag niyan ay Indugmo na, no? National Democrats Underground Mass Organization, Indugmo. So, yan yung MKBK. Ibig sabihin, underground na yan ng mga kababaihan ng Gabriela, no? Tapos, para at least alam natin ang background ng mga barangay natin, no? Mayroon na mga organisasyon yan, tandaan nyo, ang madali lang naman ma-identify, no? Malaman ng barangay natin kung apektado na, kasi makita natin na nandyan na yung presensya ng mga anak pawis or kaya bayan muna, tapos meron silang inorganisa na mga magsasaka or kaya kung sa urban mga KMU. So ang sa presence ng mga yan, makita natin na hingpit ng organisasyong masa at lahat halos ng mga halos lahat ng mga kuha natin dito, ang mga tawag nito, ang mga membro dito ay yung mga leader ng committee ay nakapagsasanay na sa kilusan, no? Nagsanay na sila doon ng sa kilusan, no? Mga 3 to 6 months, no? Lalo na itong MKB, itong pula, kasi ito yung mga armado na, no? Paging pulis at saka milisya sa barangay o milisyang kalihukan sa baryo. So yan na yon. Tapos halimbawa, no, dyan, dahil mayroon ng sampling din dyan, no, kasi mayroon ng hukom bayan dyan, so hingpit ng ang level ng barangay pagka mayroon ng ganito istruktura ay hingpit na yan, no. Tapos magkakaroon din yan ng tinatawag na pagka halimbawa, sige gyapon ang kanyan, sige gyapon ang indoctrination yan, kasi hindi naman talaga lahat madadala, no? Kaya pag ganito na ang mangyari, yung mga ayaw sumama sa kilusan ay umaalis na yan sa barangay, tatakot na. No? Kasi pag ayaw nila sumunod, talagang papatayin ka na ng hukom sa baryo, no? Mayang hukbay na yan. So, yan ang mangyayari. No? Tapos, halimbawa,
itong struktura naman ito yung pinakamataas na struktura na, no? Ito na yung um, tinatawag na KRB, no? KRB. Ano yung KRB, no? Committing Revolutionaryo sa Balangay, no? Committing Revolutionaryo sa baryo, no? 'Yon, nakita no? Kasi 'di ba 3 to 5 sityos sa 5 barangay na na-organize nila or up pa, no? Kasi kadamihan maraming barangay katulad ng binanggit ko doon sa Santa Catalina, mayroong barangay na mayroong 73 sityos at yun ay nasa laylayan ng bundok. Kaya masyadong matatag yung kanilang kilusan doon, no? So ito, pagka ganito na ang sitwasyon sa barangay, KRB na yan. So, basta-basta lang ba maging KRB? Hindi, no? Hindi basta-basta maging KRB. Kasi ang KRB, ayon sa mga na-interview natin na mga commander na nag-surrender, ang Committing Revolutionaryo sa baryo, madideklara na ito kung magkaroon ng plenum, no? Tapos ang kasama sa plenum diyan, yun yung sinasabi ko, mayroon tayong representative diyan ng mga politician na ay siyempre yung mga politician diyan, yung sinasabi ko na nakaupo na sa ating demokrasya na gobyerno, 'di ba? Yung mga politician na 'yan, no? Sino ba yung mga nakaupo na mga nandiyan sa Makabayan Block, no? 'Yan, yung mga 'yan. Tapos yung mga naturo din kasi mayroon ding mga nagsusuporta diyan na mga leader sa probinsya, ibig sabihin gobernador, tapos mayroon ding mayor, 'di ba? So, pagka malakihan ang plenum nila, tapos magkaroon yan ng declaration. Ito, i-declare nila itong KRB. So, balik tayo doon muna dito sa hingpit. Ibig sabihin, ang ito na ang sitwasyon sa barangay, ito na level, no? Mayroon na silang organization. Ang aalamin lang natin dito kung nakapag-plenum at kung nagdeklara ba ng KRB. Kasi kung nagdeklara ng KRB during sa plenum, kasi may na magpapatunay naman yan eh. Ibig sabihin, naging deklarado na yung barangay na KRB na. Ibig sabihin, kung halimbawa, kung ang isang munisipalidad ay mayroong sa atin sa demokrasya, mayroong palagay natin 22 barangays. Tapos nakapagdeklara ng shadow government ang mga komunista, ito yung KRB, ang barangay nyo ay 23 na. Kasi deklarado na itong barangay. Pero ito ay underground, no? Ibig sabihin, tawag nito, political shadow government. Ito na yon, no? Ito na yon. Ito pag nadeklara. But kung hindi pa nadeklara, ibalik natin dito. Ito, kompleto na ito eh. Kompleto na yan. So, pag hingpit na organisasyong masa, ang sunod niyan ay ad hoc na, no? Ad hoc. Ad hoc. Ibig sabihin, ano bang ad hoc? Yung temporary, no? Hindi pa nadeklara. Temporary KRB, parang ganito pa lang, no? Parang ganito na, no? So, temporary KRB. So, Committee Revolutionary sa baryo. Ganito ng barangay nyo. Tapos, dyan sa barangay nyo, ito na ang mangyayari dyan. Mayroon na siyang konsiho. So, sino yung konsiho dyan? Diba, nabanggit natin na 3 to 5 sityos sa bawat barangay at sa ano lang yan sa basic
basic nila, no, 5 barangay ang target nila na sabay-sabay na organisahin ng 3 hanggang 5 sityo sa kada barangay, sa 5 barangay na yan. Galing sa 5 barangay na yan na binubuo nilang KRB, magkaroon na ng konsiho o committing tigpatuman, no. Mayroon na silang tawag nito exicom, no, committing tigpatuman, no, konsiho. 4 galing sa isang barangay, 4 sa isang barangay, ibig sabihin mayroong 20, no, kasi 5 barangay yun eh. So tiga-4, so ibig sabihin 20, no, 20 committing tigpatuman na o executive committee, no, sa barangay na yan. So diyan ay siyempre hindi mawawala yung kasi nandiyan kompleto na yan, no. Hindi nawawala yung kasi mayroon ng committee tigpatuman the executive committee kumbaga. So makita natin dito nagkaroon na ng subcommittee sa panglawas, no, kasi parang na-centralize na nila yung 5 barangay doon nga may nag-organisa. Basic lang yun yung sinabi ko 3 to 5 sitios na organisa, roll out na yung barangay kasi mayroon ng mga pagsasampling. So susunod na lahat. Yung ayaw sumunod dito ay aalis dyan at pumunta Maynila. Kaya nga sa kasagsagan ng kaguluhan ng ating bansa, no, sa mga barangay, ang mga tao o nakatira doon na ayaw sa gulo at tapos natatakot din na sumali sa kilusan ay pumunta sa Maynila. Kaya nga dumami ang tao sa ating kauluhan, no, sa Maynila. So ganun ang nangyari. So mga kapuso at kapamilya, ito na meron na silang panglawas subcommittee sa depensa, no. Ito sa subcommittee sa depensa, yung sa mga pulis na nahati na ito sa milisyang kalihukan sa baryo o sa yung IMB, no, milisya ng bayan, at saka sa self-defense committee, no. Itong self-defense committee, ito yung nabanggit ko na sa inyo, yung kasi 'di ba yung milisya ng bayan, ito yung magre-reinforce sa mga NPA pag napalaban din, sasama, no. Bali tutulong, no. Hindi kasi sa NPA wala namang reinforcement no, hindi sila nag-reinforce, pahabulin kanila hanggang matrap ka. Ibig sabihin tutulong lang itong milisya ng bayan. Kaanong tulong nila? Ito yung mag-aambos sa mga sundalo paakyat pa lang sa barangay, no. Ito namang self-defense committee, ito yung magiging political guide, no. Yung nabanggit natin kahapon yan. Matutuloy natin yung kwentuhan na okay. Ibalik muna natin sa host, ano. So ang nangyari, no, yung political guide na sinasabi ko, yun yung self-defense committee na tapos na tapos kunwari pag may NPA dyan sa barangay nila, aside na yung mga milisya ng bayan, siya yung mag-aabang doon para mangambos sa mga sundalong aakyat. Mayroon ding nakadikit hindi naman nakadikit. Ibig sabihin na halimbawa, lalakad yung mga NPA doon sa kanila mobility corridor. Siyempre, doon yan sila dadaan. Kasi nalaman nila na mayroong mga sundalo na paakyat. Sila naman ay, kung ayaw nilang lumaban, kasi sila magdideclare ng enkwentro. Pag hindi pa natin nakuha ang masa dyan, sila magdideclare ng enkwentro. So, pag ayaw nilang makipag-enkwentro, kusa yan silang atras. No, ngayon, ang mangunguna dyan ngayon, ang political guide, yung SDC, yung Self-Defense Committee, na may dalang airgun, kunwari mga aso, no, mga hunting ng ibon. And then, ang mangyayari doon, kung may masalubong sila na sundalo, siyempre, ang sundalo, hindi kasi nang hunting lang yan nang hunting lang yon.
So nangyari yan, no? Nangyari yan namin noong 2000, kung hindi ako nagkamali, 2006 o 2007 sa Pantukan, Davao de Oro. Ang nangyari doon, ang 25th IB pa na-assign doon sa Pantukan. Nag-operate ang 25th IB kasi may report na maraming armado, no? Maraming armado. And then kami naman noon naka-deploy doon sa Pantukan, sa bayan. Pinapaliwanagan namin yung mga tao. Ang nangyari, mga kapuso at kapamilya, ang nangyari ganito. Mayroong mag-ama ng aso. Ngayon, nasa lubong ngayon ng sundalo. Pagkasalubong ng sundalo, niratrat ng sundalo. Kasi alam nyo yung barrel, yung shot, yung air gun, pag malayo yan, parang garan yan eh. Siyempre, at saka nung makita nung bata, yung anak, na nasalubong na nilang sundalo, tumakbo yung bata. So, yung tumakbo, siyempre niratrat. Niratrat ng sundalo. So, kasi akala nga kasi may baril nga dala eh. Tapos, kaninong kasalanan ba yon? Kasi parang hindi ng sundalo. Anyway, ganito ang nangyari noon. Sa deployment namin, nag-sit-in kami sa Sangguniang Bayan at saka sa meeting sa sa Peace and Order Council sa bayan. Sinabi namin na kasi magki-clearing nga sa area. Tapos sinabi namin kasi maraming nanghahunting doon na wag habang nagki-clearing, wala munang manghunting. Walang mga aso, walang manghunting, no? Wala kasi baka malaan lagi, no? Papagkamalan na armado na NPA. Ngayon, mga kapuso at kapamilya, lahat ng barangay alam na nila, no? Lahat ng barangay sa Pantukan, sa Pantukan mayroon lang siyam na barangay. Konti lang barangay sa Pantukan. So, mga kapuso at kapamilya, alam na lahat ng barangay kasi nag-sit-in na kami, tapos nag-coordinate din kami sa lahat ng barangay na sakop sa Pantukan na wala munang mangaso kasi nagki-clearing tayo sa taas. So, ibig sabihin, dahil sa coordination na yon, kumpiyansa din ng mga sundalo. Ibig sabihin na wala talagang ibang mangaso doon pag ang nangyari nga ganon na akala score na, yun pala ang mag-ama nangaso. Iyon ang tandaan natin, no? Anyway, yun yung sinasabi ko, political guide, no? Hindi naman mahalata kasi taga-baryo yan eh. Taga-baryo yan. Taong baryo yan, no? Ngayon, naging political guide yan yung SDC, Self-Defense Committee. Gagamitin ng NPA yan mauna, no? Kung para yun ang magbibigay ng pasabilis sa mga NPA kung mayroong sundalo, no? Ganon ang papel nun, no? Kaya yung nakwento ko kahapon na yung kami mismo nalinlang, no? Kasi yung kasama ko, kasi ang ginawa ko kasi doon sa sa parting Nagudod, City Nagudod doon sa Nagbalay. Kasi 5 lang kami ng regular na sundalo, tapos pampito yung 2 kapgo. Pinaghati-hati namin yung area kung saan sila paplastar yung strategic position namin, no? Na makalaban kami. Kasi wala mag-reinforce sa amin kung mapalaban, kung mayroong mangharas sa amin. So, kasi yung isang tropa, Milagrosa din, malayo. No?
Yung Baylor, sino ba yun? Namatay na rin yun. Pero yun, si Baylor yun. Oh. So, yung kasama ko, ituloy natin yung kwento, ano. Naglakad. Kasi palakad-lakad talaga kami. Tapos ngayon, nasa lubong niya yung isang mama. Nung masalubong niya yung isang mama, hindi rin siya, ano, kaya, tingnan nyo ha, yung mga disguising nila. Kasi, biro mo yung NPA na nasa salubong niya. May dalang gulay, no? May dalang gulay. Tapos nagkasalubong sila, siyempre nagbatian silang dalawa. Tapos ayun, anong gulay ko sir, gano'n. Di dalang gulay, pero kunti lang naman. Kaya yun yung ano, yung kanilang disguise ba. Tapos ngayon, nung lumagpas siya, yung lumagpas na yung NPA, nagkasalubong na sila, nakita nung bata, nung approaching kasi yung kasama ko doon sa isang bahay. Approaching sa doon sa isang bahay. Nung pagdating niya doon sa bahay, may bata. Nakita pala sila nung bata na nagsalubong. Tapos nag-usap pa nga. Siyempre, nagbatian sila. Tapos, yun nga, nanggulay daw siya. May dalang gulay na konti lang. And then, sinabi nung bata na, Sir, kato NPA man to, sir. Saka kami nag-react. Tapos saka siya nag-radyo. Sir, NPA. Yun pala, yun. NPA pala yun. Naghabulan na kami. Hindi na namin nahabol kasi sumakay man ng kabayo, may dalang kabayo, no? So, yun, no, ano, yun ang kwento doon. Kaya kami mismo nalinlang kasi kung bakit naman kasi ano, kasi halos kilala namin yung mga tao doon sa sitio na yun eh. Tapos, yun, parang kumpiyansa rin din talaga yung isang kasama ko. Dapat nahuli na namin yon, no? Pero hindi kasi kaya nga kasi yung disguise nga, no. Yun yung mga ganung bagay, no. Kasi hindi basta-basta kung mag-declare sila na enkwentro, yun ang sinasabi ko. Na yung SYP magpapahabol. Tapos ipapalapa kayo doon sa Baking o sa Sikan Squad, no. Pagtulungan na nila kayo doon. Yun ang sila dideklara noon, no? Kasi magpapahabol sila. Pag hindi, yon. Pag hindi sila mag-withdraw, mayroon silang political guide na hatak sa kanila para mabigyan sila ng babala kung mayroong sundalo. Tapos itong regular nga milisya sa baryo, ito yung sasalubong naman doon at manggit-git, no? Kasi alam naman nila, ganun eh. So, ganun ang stigma, no? So, kaya ingat tayo dyan, no? Okay, shout out muna tayo at malapit ng oras natin. So, bukas tuloy natin yung discussion natin dito pa, no? Kasi di pa natin natapos yung community revolutionary sa baryo, no? Di pa natin natapos. Isa-isahin natin to para makita ninyo inyong barangay kung gaano naka-organisado. Kasi kung baka organisado na talaga kayo, dyan. So, magduda na kayo, no? Magduda na kayo. Kasi yung iba na meron ng organisasyon na ganito, hindi nila alam na kabila pala. Kasi malaki ang katulad ng mga bayan muna, na Wanak Pawis. May mga ano na eh, may ibibigay sa inyo na mga ibibigay na mga tawag nito, mga project, no? Katulad sa Bulacan, ang daming project na binigay, no? Nagbigay sila ang anbayan muna, halos patubig nagbigay, no? Kaya yun pala, kailangan nating alamin yung mga ganyan kasi hindi natin alam na yung barangay pala ay organisado na. Marami, no? Marami. Kaya marami tayong matutunan dito. Lalo dyan sa Negros. Okay? Shout out muna tayo. Watching natin ngayon si Cedric Suay Bagyo sa Lupan. Shout out ni mo, buddy. Dyan sa Mawab, no, sa 10th Infantry Division, Philippine Army. Dyan sa camp ka ba na to? Kalimutan ko na. Tapos si Rinanti Dumo watching Kabajan. Shout out ni mo. Asa naman mo karon? Okay, si Mary Jane Villar.
Shout out ni Muday. Apa mas bati. Oh. Okay, si Agring Indico watching. Oh, Inday, ito na yung dyan sa inyo. Ganito ang nangyayari sa inyo eh. Yung didiscuss natin ngayon, yan yung nangyayari dyan sa inyo. No? Kasi marami na kayong proyekto dyan eh. Lalo na yung mga nasa tubuhan, kampo. So, suportado ng yan, ng bukas i-discuss ko yan kasama dito kasi kasama yan dito eh, no? So yan yung mga natin. Okay mga kapuso at kapamilya, wala na tayong oras. Okay, magdasal muna tayo para sa ating pagtatapos. Okay, pahabol sa ating kagawad sa Candanas. Sa din ka liturgical minister, Sister Marlene Salva, Pagaran, kagawad, shout out nimo. No? So, happy watching sa atong pagpakabana sa Katilingban, sa baryo. Okay? Dasal tayo para matapos na. At bukas naman natin pagpatuloy ang ating pagpakabana sa ating barangay sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Marika o Espiritu Santo, landagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugmang among singkasing aron mobati o mutagad sa among isig katawo. Linis kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayo namo sa kalipay. O Diyos nga galon itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha kakami lipayon kay sa paglipay, kakami pagasabton kay sa pagsabot, kakami higugmaon kay sa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga kapuso at kapamilya, daghang kay salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw o pagtangkilik sa atong pagpakabana sa atong barangay. Heart button para sa atong pagpakabana o maayong gabi sa tanan. Bye bye.